Si Zarina Laksamana ay lumaking biktima ng puot at pananakit ng kanyang ina na si Aling Marta. Ang bawat latay ng sinturon sa kanyang balat ay tinatanggap niya ng tahimik sa pag-aakalang sadyang di lang siya sapat para mahalin. Ang tanging takas niya mula sa malapit na mundo ay si Oliver Fontevilla, isang mayamang lalaking may nakatagong lungkot na nakikita sa kanya ang tunay na halaga sa kabila ng kanyang pagiging isang hamak na waitress. Ngunit ang buhay ni Zarina ay isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng labanan para sa hustisya at pag-ibig, mabubunyag ang isang madilim na sekreto. Siya ay hindi tunay na anak ni Martha. Ninakaw siya nung sanggol pa lamang mula sa marangyang pamilya, Laksamana, upang mapunta ang lahat ng yaman sa kanyang tiyo Arturo. Ang masakit pa rito ang tinuturing niyang kapatid na si Clarissa ang pilit na niluluklok sa kanyang trono. Sa pagitan ng mga sugat ng nakaraan at ng gintong kinalakhan ng iba, kailangang patunayan ni Zarina na hindi kayang burahin ng anumang latay ang dingding ng kanyang tunay na pagkatao. Mababawi ba niya ang buhay na ninakaw sa kanya o mananatili siyang bilanggo ng mga taong nagnakaw ng kanyang tadhana? Samantala, narito po ang buong kwento. Ang bawat patak ng ulan sa bubong na luma ay tila sumasabay sa pintig ng kaba sa dibdib ni Zarina. 10:00 na ng gabi pero wala pa rin siyang tulog. Nakatayo siya sa kusina, hinihintay ang pag-uwi ng kanyang ina o ang babaeng kinilala niyang ina sa loob ng mahabang panahon, si Aling Marta. Nang bumukas ang pinto, hindi amoy ng ulan ang pumasok kundi ang masangsang na amoy ng alak. "Bakit di ka pa natutulog? Akala mo ba may mapapala ka sa pag-aabang sa akin?" Bulyaw ni Marta habang pasuray-suray na naglalakad. "Nay, ininit ko lang po ang hapunan ninyo. Baka po kasi nagugutom kayo." Mahinang sagot ni Zarina. Bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang malakas sa sampal ang sumalubong sa kanya. Isang pamilyar na hapdi. Isang pamilyar na latay sa kanyang puso. "Wala akong pakialam sa pagkain. Ang kailangan ko ay pera. Pera, Zarina. Para kang malas sa buhay ko. Simula nang dumating ka, puro hirap na lang dinala mo." Di sumagot si Zarina. Sanay na siya. Sanay na siyang ituring na basahan. Ang hindi niya maintindihan ay kung bakit ang kapatid niyang si Clarissa ay tila prinsesa kung ituring, habang siya'y parang aliping nais laging itapon. Kinabukasan, pumasok si Zarina sa kanyang trabaho bilang service crew sa isang upscale cafe sa Makati. Mugdo ang mga mata ngunit kailangan magtiis. Doon niya unang nakita ang lalaking tila nagmula sa ibang mundo, si Oliver Fontevilla. Nakaupo ito sa sulok, may hawak na tasa ng kape at nakatingin sa labas ng bintana. Sa kabila ng mamahaling suit at kising nito, may isang bagay na nakita si Zarina sa mga mata ni Oliver na pamilyar sa kanya. Lungkot. Isang malalim na lungkot na di kayang itago ng kahit anong yaman. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig ni Zarina ang tray na dala niya dahil sa panghihina ng katawan. "Miss, okay ka lang?" Isang baritono at malambing na tinig ang bumasag sa katahimikan. Inangat ni Zarina ang kanyang tingin. Si Oliver na ang nasa harap niya. Hawak ang kanyang braso para lalayan siya. Sa pagkakahawak na iyon, tila nararamdaman ni Oliver ang mga pasa sa braso ni Zarina na pilit itong tinago sa ilalim ng uniforme. "Ayos lang po ako, sir. Pasensya na po." Mabilis na paghingi ng paumanhin ni Zarina. "Hindi ka okay," seryosong sabi ni Oliver. "Ang mga mata mo punong-puno ng sakit." Habang naglilinis si Zarina, hindi niya alam na sa kabilang dako ng lungsod, isang matandang babaeng nakatingin sa isang lumang litrato. Isang sanggol na may birthmark na hugis bituin sa balikat. "Nahanap na natin siya, Doña Valeriana," sabi na isang private investigator. "Ang batang kinuha sa inyo, 20 taon ang nakakaraan. Siya si Zarina Laksamana. Pero natatakot ako dahil ang buhay na kinilakhan niya, malayo sa buhay na dapat ay para sa kanya." Humigpit ang hawak ng matanda sa litrato. "Dalhin niyo siya sa akin at ang mga taong nagnakaw sa kanya, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat latay na binigay nila sa apo ko." Di maalis ni Zarina sa kanyang isipan ang dampi ng kamay ni Oliver sa kanyang braso. Sa dinami-rami ng mga taong nakakasalamuhan niya sa cafe, si Oliver lang nakapansin na hindi siya okay. Karaniwan kasi siya ang invisible na tagapaglingkod, ang tagalinis ng kalat ng iba, ang tagatanggap ng mura ni Aling Marta. Pag-uwi niya ng gabing yon, nadatnan niya ang kanyang kapatid na si Clarissa na nagsusukat na isang mamahaling gown.
Ate, tingnan mo. Binili to ni nanay para sa party sa school bukas. Bagay ba? Nakangiting tanong ni Clarissa. Tumingin si Zarina kay Aling Marta na nooy nagbibilang ng pera sa mesa. Alam ni Zarina na ang perang yon galing sa kanyang pinagtrabahuhan na sa pilitang kinuha ni Marta nung nakarang linggo. Nay, pambayad ko po sana sa kuryente yan. Mahinang bulong ni Zarina. Isang matalim na tingin ang ibinalik ni Marta. Ang kuryente makakapaghintay, pero ang kinabukasan ng kapatid mo hindi. Huwag kang mainggit, Zarina. Magpasalamat ka nga't pinatitira pa namin ikaw dito, kahit palamunin ka lang. Napayo ko si Zarina. Palamunin? Siya nga ang halos bumubuhay sa kanila, pero siya pa rin ang lumalabas na walang kwenta? Kinabukasan, habang naglalakad si Zarina papunta sa trabaho, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang dalang payong. Sumilong siya sa isang waiting shed nang ninginig sa lamig. Biglang may humintong itim na kotse sa harap niya. Bumaba ang bintana at tumambad ang mukha ni Oliver. Sakay. Maikling utos nito pero bakas ang otoridad at pag-aalala. Naku sir, wag na po. Malapit na naman po ang cafe. Pagtanggi ni Zarina. Zarina, ayokong ulitin ang sinabi ko kahapon. Hindi ka okay. At di kita hayaang magkasakit dahil lang sa ulan. Sakay na. Wala nang nagawa si Zarina kundi sumunod. Sa loob ng kotse, amoy leather at mamahaling pabango. Isang mundong malayong malayo sa barong-barong na kinalakan niya. Bakit parang lagi kang tumatakas? Biglang tanong ni Oliver habang nagmamaneho. Napatigil si Zarina. Po? Nakikita ko sa mga mata mo, parang lagi kang may gustong takasan, pero hindi mo alam kung saan pupunta. Sinong gumawa niyan sa'yo? Tumingin si Oliver sa mga pasa sa braso ni Zarina na muling namumula dahil sa lamig. Hindi nakasagot si Zarina. Paano niya sasabihin ang sarili niyang magulang ang nagbigay noon? Hindi alam ni Zarina na si Oliver ay hindi lang basta mayamang lalaki. Siya ang tagapagmana ng mga Fuentevilla at ang kanyang pamilya ay matalik na kaibigan ng mga Laksamana, ang tunay na pamilya ni Zarina. Pagbaba ni Zarina sa cafe, iniwanan siya ni Oliver ng isang maliit na card. Tawagan mo ko kung kailangan mo ng tulong, kahit ano. Samantala, sa isang lumang bodega sa likod ng bahay ni Aling Marta, may hinahanap si Clarissa. Isang lumang kahon na puno ng alikabok ang nakita niya sa ilalim ng mga gamit. Doon, nakakita siya ng isang gintong locket at isang lumang dokumento, isang birth certificate. Nanlaki ang mga mata ni Clarissa nang basahin ang pangalan sa papel. Zarina Laksamana? Bulong niya. Tumingin siya sa litrato ng isang sanggol na may birthmark na bituin. Sa tabi nito ay isang sulat na nagsasabing ang sanggol ay kinuha mula sa ospital kapalit ng malaking halaga. Kaya pala, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarissa. Hindi ka pala namin kadugo, ate. At kung ikaw ang tunay na mayaman, hindi ko hahayaan na malaman mo yon. Akin ang buhay na dapat ay sayo. Hawak ni Clarissa ang dokumentong magpapabago sa tadhana nilang lahat. Sa bawat salitang binabasa niya sa lumang birth certificate, unti-unting nabubuo ang isang maitim na plano. Kung si Zarina ang tunay na anak ng mayamang pamilya, ibig sabihin lahat ng paghihirap na dinanas nito ay isang pagkakamali. Hindi po pwede. Bulong ni Clarissa sa sarili habang nakatingin sa salamin. Hindi po pwedeng maging prinsesa ang tinuturing naming katulong. Kung may dapat maging mayaman, ako yun. Dali-dali niyang tinago ang mga papel nang marinig ang yabag ni Aling Marta. Nay, tawag ni Clarissa. Ang boses ay puno ng pagkukunwari. Nakita ko si Ate Zarina kanina. May kasamang lalaking nakakotse. Mukhang mayaman, Nay. Baka balak na tayong iwanan ni ate kapag nakahanap siya ng malaking isda. Nag-apoy ang mga mata ni Marta. Walang hiya ang batang yan. Pagkatapos silang kupkupin, magagawa niyang maglihim? Hindi siya makakaalis sa poder ko hanggat hindi ko nakukuha ang huling sentimo sa kanya. Habang nagtatrabaho sa cafe, hindi mapakali si Zarina. Paulit-ulit niyang hinahawakan ang card na binigay ni Oliver. Hindi niya alam kung bakit pero gumaan ang loob niya rito. Saktong 5:00 ng hapon, pumasok muli si Oliver sa cafe. Pero sa pagkakataong to, hindi kape ang pake niya. Zarina, bungad ni Oliver. May gaganaping charity pala sa Sabadong pamilya ko. Gusto kitang isama, hindi bilang empleyado kundi bilang bisita ko. Nabigla si Zarina. Sir, nakakaya naman po. Wala po ako isusuot at hindi ako nababagay sa ganong lugar. Isang hamak na waitress lang po ako.
Lumapit si Oliver at tinitigan siya sa mga mata. Zarina, hindi basihan ng suot o trabaho para masabing karapat-dapat na isang tao. May nakikita ko sa iyo na hindi ko nakikita sa ibang babaeng nakakasalamuha ko. Parang may nawawalang piraso sa pagkatao mo na gusto kong tulungang mahanap. Hindi alam ni Zarina nang nawawalang piraso niyo ay ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nalaman ni Clarissa ang tungkol sa paanyaya ni Oliver matapos niyang basahin ng palihimang mga message sa cellphone ni Zarina habang ito ay natutulog. Isang plano ang nabuo sa kanyang isip. Kinaumagahan, habang wala si Zarina dahil maagang pumasok sa trabaho, kinuha ni Clarissa ang lumang gintong locket mula sa taguan. Sinuot niya ito, tinignan ang kanyang sarili. Kung kailangan ng ebidensya para patunayan kung sinong nawawalang anak, gagamitin ko ang locket na ito. Saan ni Clarissa? Pumunta si Clarissa sa opisina ni Oliver, suot ang pinakamaganda niyang damit na binili ni Martha. Nagpanggap siyang naghahanap kay Zarina. Excuse me, kayo po ba si Oliver? Tanong ni Clarissa na tila nahihiya. Yes, ako nga. Sino ka? Tanong ni Oliver, nagtataka sa presensya ng dalaga. Ako po ang kapatid ni Zarina, si Clarissa. May ibabalik lang po sana ako sa kanya. Nahulog niya po kasi itong locket. Sadyang nilabas ni Clarissa ang gintong locket na may initial na VL. Valeriana Laksamana. Nanlaki ang mga mata ni Oliver. Kilala niya ang locket na iyon. Yon ang locket na ilang dekada nang hinahanap ng pamilya Laksamana. Saan niyo nakuha ang locket na yan? Tanong ni Oliver. Ang boses ay puno ng pagdududa at kuryosidad. Sa amin po to, sir. Sabi ni nanay, sa akin daw po to binigay bago siya mamatay. Ang tunay kong ina. Pagsisinungaling ni Clarissa habang pilit na nagpapapatak ng luha. Nang gabing yon, umuwi si Zarina na masaya dahil naisip niyang tatanggapin ang alok ni Oliver. Ngunit sinalubong siya ng isang malakas na tadyak mula kay Martha na naging sanhi ng pagbagsak niya sa sahig. Ahas ka, Zarina. Balak mo kaming talikuran para sa lalaking yon? Sigaw ni Martha habang hinahampas siya ng sinturon. Na hindi po. Gusto ko lang pong maging masaya. Hikbe ni Zarina habang iniinda ang hapde ng bawat latay sa kanyang likod. Sa gitna ng pananakit, napunit ang damit ni Zarina sa bahagi ng kanyang balikat. Doon tumamba na isang birthmark na hugis bituin. Nakita to ni Martha at saglit na natigilan. Isang alaala ang bumalik sa kanya. Ang gabing kinuha niya ang sanggol mula sa ospital. Ngunit sa halip na maawa ay mas lalong nagngit-ngit ang galit ni Martha. Kahit kailan hindi ka magiging masaya dahil ang bituin na yan sisiguraduhin kong lulubog sa putikan. Puno ng mga kumukutitap na chandelier at mainhin na tugtog ng biolin ang grand ballroom ng mga Fentibilia. Ngunit sa gitna ng nakaraan, isang bagyo ang namumuo. Dumating si Clarissa kasama si Aling Martha na nakasuot ng mga hiram na alahas. Hawak ni Clarissa ang gintong locket. Taas daw siyang naglalakad na tila siya na ang reyna ng gabi. Nakita niya si Oliver sa malayo, kausap na isang matandang babaeng nakaupo sa wheelchair, si Doña Valeriana Laksamana. Nay, ayan na ang pagkakataon natin, bulong ni Clarissa. Kapag naniwala sila na ako ang nawawalang apo, hindi na natin kailangan pang maghirap. Sa labas ng ballroom, nakatayo si Zarina. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na binili ni Oliver para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng telang iyon, bawat kilos niya ay may kalakip na kirot. Ang mga latay mula sa sinturon ni Martha kagabi ay sariwa pa at kumikirot. Ginamitan niya na makapal na concealer ang pasa sa kanyang mukha, pero ang lungkot sa kanyang mga mata hindi kayang itago ng kahit na anong make-up. Zarina, nandito ka na, salubong ni Oliver. Saglit tong natigilan na makita ang pamumutla ng dalaga. Are you okay? Ba't parang hirap kang kumilos? Ayos lang ako, Oliver. Medyo napagod lang sa biyahe. Pagsasinungaling niya, pilit nang umingiti. Sa gitna ng programa, ipinakilala ni Oliver si Zarina kay Doña Valeriana. Lola Val, gusto ko pong ipakilala sa inyo si Zarina. Siya ang babaeng na ikwento ko sa inyo. Tinignan ni Doña Valeriana si Zarina. May kung anong kuryente ang dumaloy sa puso ng matanda. Parang nakikita niya ang sarili niyang mga mata sa dalaga. Ngunit bago pa makapagsalita ang Donya, sumingit si Clarissa. Lola, mabuti naman at nagkita na tayo.
Madamdaming sabi ni Clarissa habang pinapakita ang gintong locket. Ako po ang nagmamay-ari nito, sabi ni Nay Marta. Ito raw po ang tanging naalala ng tunay kong pamilya. Nagkagulo ang mga tao. Napahawak si Doña Valeriana sa locket. Ito ang locket na sinuot ko sa aking apo bago siya mawala. Ikaw ba? Ikaw ba talaga ang nawawalang anak ni Victoria? Tumingin si Clarissa kay Zarina nang may mapang-uyam ng ngiti. Opo, Lola. At itong si Zarina, siya po ang aming katulong na pilit sumasama sa akin kahit saan. Hindi nakapagsalita si Zarina. Ang sakit ng panlalait ng sarili niyang kapatid ay mas matindi pa sa latay sa kanyang likod. Napansin ni Oliver ang panginginig ni Zarina. Biglang napatid ang suot na strap ng gown ni Zarina nang masagi siya ng isang waiter. Dahil sa gulat, napabitaw siya sa kanyang shawl. Sa ilalim ng liwanag ng mga chandelier, tumambad sa lahat ng mga sariwang latay at pasa sa kanyang likod. Ngunit hindi ang mga pasa ang nakakuha ng atensyon ni Doña Valeriana. Tumambad sa lahat ng mga sariwang latay at pasa sa kanyang likod at balikat. Ngunit hindi ang mga pasa ang nakuha ng atensyon ni Doña Valeriana, kundi ang birthmark na hugis bituin sa kanyang balikat na ngayon namumula na rin dahil sa mga latay. Ang bituin! Nauutal na sabi ni Doña Valeriana. Tinuro niya ang balikat ni Zarina. Ang apo ko may birthmark na bituin. At ang locket na hawak mo, Clarissa, bakit may bakas yan ng pandikit? Parang sapilit ang binuksan? Lumingon si Oliver kay Zarina. Pagkatapos ay kay Clarissa na ngayon namumutla na. Zarina, sabihin mo ang totoo. Sinong gumawa sa'yo nito? Sino ang nagbigay ng mga latay na to? Huminga ng malalim si Zarina habang tumutulo ang luha. Ang mga taong akala ko'y pamilya ko. Nabalot ng kaba ang buong ballroom. Ang marangyang pagtitipo ay naging entablado ng isang krimeng matagal nang nakatago. Nakatitig si Doña Valeriana sa birthmark ni Zarina. Isang hugis bituin na tila ba nagdiningning sa ilalim ng mga kristal na ilaw sa kabila ng mga pulang latay na nakapaligid dito. Hindi maaari? Bulong ni Clarissa, pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay. Lola, baka nagkakamali kayo. Baka kung anong dumi lamang yan sa balat niya. Ako ang may hawak ng locket. Hinarap siya ni Oliver na may nanlilisik na mga mata. Ang locket po pwedeng manakaw, Clarissa, pero ang marka sa balat, yan ay tatak ng dugo at ang mga latay na ito. Dahan-dahang hinawakan ni Oliver ang balikat ni Zarina. Ito ang ebidensya ng kalupitan ninyo. Di na nakapagtimpi pa si Aling Marta. Sugod bahay ang drama niya, kaya akala niya makukuha niya sa sigaw ang mga Fentibilla? Ano bang kaguluhan to? Anak ko si Clarissa at itong si Zarina amin lang pinulot sa kalsada. Utang niya sa amin ang buhay niya. Sigaw ni Marta habang pilit na hinihila si Zarina papalayo kay Oliver. Ngunit bago pa man niya mahawakan si Zarina, isang malakas sa sampal ang dumapo sa pisngi ni Marta. Galing yon kay Doña Valeriana na tumayo mula sa kanyang wheelchair sa abot ng kanyang makakaya. Huwag mong hahawakan ang apo ko, bulyaw na matanda. Nagnakaw ka na ng sanggol, nagnakaw ka pa ng 22 taon ng buhay niya at ang pinakamasakit, binaboy mo ang katawan ng isang laksamana? Dahil sa takot na makulong, biglang bumigay si Clarissa. Lumuhod siya sa harap ni Doña Valeriana habang umiiyak. Lola, patawad po. Si Nanay Martang may kasalanan. Siya ang kumuha kay Ate Zarina sa ospital noon. Pinilit niya lang akong magpanggap dahil gusto naming yumaman. Patawarin niyo po ako. Clarissa, manahimik ka, bulyaw ni Marta, pero huli na ang lahat. Narinig na ng lahat ang seryosong bisita at ng mga security guard ang pag-amin. Habang nagkakagulo ang mga pulis sa pag-aresto kina Marta at Clarissa, naramdaman naman ni Zarina ang pag-ikot ng paligid. Ang hapdi ng kanyang mga sugat at bigat ng revelasyon ay labis-labis para sa kanya. Bago pa man siya tumama sa sahig, sinalo siya ni Oliver. Isang mahigpit na yakap na puno ng proteksyon. Zarina, makinig ka sa akin? Bulong ni Oliver habang nakatingin sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagtatago. Tapos na ang pananakit. Mula ngayon wala nang hahawak sa iyo kundi ako. At ang tanging mararamdaman mo ay ang pagmamahal na ipinagkait nila sa iyo. Dinala ni Oliver si Zarina sa isang pribadong silid kung saan tinawagan ng pinakamagaling na doktor.
Doon sa harap ni Doña Valeriana, nalaman ang buong katotohanan. Si Zarina ang nawawalang tagapagmana ng bilyong-bilyong ari-arian ng mga laksamana. Lumipas ang ilang araw, sa loob ng mansyon ng mga laksamana, nakaupo si Zarina sa isang malambot na kama, malayo sa banig na kinalakan niya. Pumasok si Oliver na may dalang mga bulaklak. Kamusta ang pakiramdam ng tunay na prinsesa? Biro ni Oliver, pero may seryosong paghanga sa mga mata. Di pa rin ako makapaniwala, Oliver. Parang panaginip. Sagot ni Zarina. Tumingin siya sa kanyang mga braso. Naghihilom na ang mga sugat, pero alam niya, ang pilat sa puso matatagalan pa. Hindi ito panaginip, Zarina. Ito ang katotohanan. At nandito ko para siguraduhin na ang susunod na kabanata ng buhay mo ay puro saya na lang. Ngumiti si Zarina sa kauna-unahang tunay ng ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng saya alam niya may isang tanong pa siyang dapat sagutin. Paano niya haharapin ang kanyang mga tunay na magulang na ngayon lamang niya makikilala? Ang mansyon ng mga laksamana balot ng katahimikan. Ngunit para kay Zarina, bawat kanto ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan na kailanman ay hindi niya pinangarap. Nakasuot siya ng isang silk robe. Pilit tinatago ang mga benda sa kanyang likod. Isang marahang katok sa pinto. Inakala niya na si Oliver yon, ngunit ang pumasok ay isang babae na may bakas ng bigatis sa mukha sa kabila ng ganda nito. Si Victoria Laksamana, ang kanyang tunay na ina. Zarina? Halos pabulong na tawag ni Victoria. Ang kanyang boses ay nanginginig. Di alam ni Zarina ang gagawin. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang yumakap, pero ang takot na baka panaginip lang ito ay namamayani. Ma'am, wag ma'am anak. I've waited 22 years to hold you. Tuluyan ang bumuhos ang luha ni Victoria habang lumalapit sa kanya. Nang magdampi ang kanilang mga balat, doon na naramdaman ni Zarina ang init na hinding-hindi na ibigay sa kanya ni Martha. Hindi to init ng galit o pananakit kundi init na isang purong pagmamahal. Humagulhol si Zarina sa bisig ng kanyang ina. Lahat ng latay, lahat ng sakit ng kahapon, tila unti-unting hinuhugasan ng mga luha ng muling pagkikita. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo sa loob, si Oliver ay nasa balkonahe. Kausap si Doña Valeriana. Alam mo, Oliver, malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa'yo, saad ng matanda. Kung di dahil sa pagmamalasakit mo sa isang waitress lang noon, baka habang buhay nang nabaon sa dumi ang apo ko. Hindi ko po ito ginawa para sa pabuya, Doña Valeriana. Seryosong sagot ni Oliver. Ginawa ko yon dahil mula pa noon pakiramdam ko, kailangan ko siyang protektahan. At ngayong alam ko ng totoo, mas lalo lang akong di aalis sa tabi niya. Nang lumabas si Zarina sa balkonahe, namumula pa ang mga mata pero baka sanggaan ang loob. Iniwan sila ni Doña Valeriana para makapag-usap. Zarina, paano yan? Di na kita pwedeng tawaging service crew lang? Biro ni Oliver para pagaanin ang loob ng dalaga. Ngumiti si Zarina. Salamat, Oliver. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit mukha kong gusgusin at punong-puno ng problema nung una tayong magkita. Hinawakan ni Oliver magkabilang kamay ni Zarina. Zarina, kahit ikaw pa ang pinakamahirap na tao sa mundo o ang pinakamayamang tagapagmana, ang nakita ko sa iyo ay ang iyong puso at ang pusong yon ayokong mapunta sa iba. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa loob ng selda, nagwawala si Aling Martha. Hindi niyo ako pwedeng kulong dito. Akin si Zarina. Ako nagpalaki sa kanya. Sigaw niya sa mga rehas. Dumating ang abogado ng mga laksamana, dala ang isang masamang balita para kay Martha. Hindi lang kidnapping at child abuse ang kaso mo, Martha. Nalaman din namin ang perang ginamit mo pampaaral kay Clarissa ay galing sa pagnanakaw sa mga bank accounts na iniwan ng namayapang asawa ni Victoria para sa nawawalang anak. Samantala, si Clarissa ay lugmok sa isang sulok, dilat ang mga mata, na walang lahat ng kanyang pangarap na karangyaan. Ang gintong locket na ninakaw niya ay nasa kamay na ng tunay na may-ari. Sa unang pagkakataon, nakatulog si Zarina nang walang takot na magigising siya sa isang sampal o sipa. Sa kanyang panaginip, wala ng ulan, wala ng dilim. Ngunit bago matapos ang gabi, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Oliver. Sir, may nahanap po kaming impormasyon. Di lang pala si Martha ang sangkot sa pagkuha kay Zarina noon. May mastermind sa likod nito na nasa loob mismo ng pamilya Laksamana. Nanigas si Oliver. Tumingin siya sa kwarto ni Zarina. Ang panganib ay hindi pa pala tapos.
Ang unang umaga ni Zarina sa mansyon ay tila isang panaginip. Malambot na tela, masarap na almusal at mga katulong na handang sumunod sa bawat utos niya. Ngunit sa kabila nito, hindi siya mapakali. Sanay ang kanyang katawan sa pagtatrabaho at sa bigat ng kalooban. Zarina anak, bakit di mo kinakain ang paborito mong strawberry? Malambing na tanong ni Victoria. Naninibago lang po ako, mama. Awkward na sagot ni Zarina. Ang tawaging mama ang babaeng kaharap ay parang musika sa kanyang pandinig, pero may kaba pa rin sa kanyang dibdib. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, isang lalaking tahimik na naghihiwa ng kanyang steak. Siya si Arturo, ang nakababatang kapatid ng yumaong asawa ni Victoria, ang tito ni Zarina. Mabuti naman at nahanap ng nawawalang bituin ng pamilya, wika ni Arturo na may halong sarkasmo. Sana lang di tayo nagkamali. Maraming mapagpanggap sa mundo, hindi ba? Tumingin ng matalim si Doña Valeriana kay Arturo. Sapat na ang DNA test at ang marka sa kanyang balikat, Arturo. Huwag mong bigyan ng duda ang kaligayahan ng pamilyang to. Pagkatapos ng almusal, muling dumating si Oliver. Ngunit sa halip na bulaklak, isang seryosong mukha ang dala nito. Hinila niya si Zarina sa garden para makapag-usap ng pribado. Zarina, kailangan mong mag-ingat. Pabalong na sabi ni Oliver. Bakit? Wala na sina Martha at Clarissa, ligtas na ako, hindi ba? Umiling si Oliver. Nalaman ng mga investigator ko na ang pagdukot sa noon sa ospital ay planado. May nagbayad kay Martha para itago ka habang buhay at ang taong yon, posibleng narito lang sa loob ng mansong to. Nanlamig si Zarina. Akala niya tapos na ang laban. Yun pala nagsisimula pa lang ang mas mapanganib na laro. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na dinner party para ipakilala si Zarina sa mga board members ng Laksamana Group of Companies. Suot ni Zarina ang isang eleganteng navy blue gown na nagpapakita ng kanyang bagsak na balikat. Ang mga latay wala na, tanging makinis na balat na lamang ang natitira. Habang naglalakad pababa ng hagdan, biglang nagdilim ang buong mansyon. Isang malakas na kalabog ang narinig sa itaas. Zarina! Sigaw ni Oliver mula sa baba. Sa dilim, may humablot sa braso ni Zarina. Isang kamay na magaspang at amoy tabako. Akala mo ba ganun kadali ang lahat? Hindi ka na dapat bumalik pa, Zarina. Dapat na natili ka na lang sa putikan. Bulong ng isang tinig na pamilyar pero puno ng puot. Bago pa makasigaw si Zarina, isang malakas na tulak ang naramdaman niya. Nahulog siya sa hagdanan. Sa kabutihang palad, mabilis ang reflexes ni Oliver. Sinalo niya si Zarina bago pa ito tumama sa sahig, pero kapwa sila natumba dahil sa lakas ng impact. Nang bumukas ang mga ilaw, nakitang lahat ng bisita nagkakagulo. Nakita ni Zarina si Arturo na nakatayo sa tuktok ng hagdan, kunwari naguguluhan din. Ano nangyari? Brown out? Tanong ni Arturo. Tumingin si Zarina sa kanyang braso. May bagong gasgas to mula sa pagkakahawak sa kanya sa dilim, pero hindi lang yon ang nakuha niya. Sa kanyang kuko may sumabit na isang button. Isang mamahaling botones ng ginto na may initial na AL, Arturo Laksamana. Doon napagtanto ni Zarina na hindi lahat ng kadugo ay pamilya at hindi lahat ng pamilya ay kadugo. Tumingin siya kay Oliver na kasalukuyang tinitiyak kung may masakit sa kanya. Oliver, bulong ni Zarina habang pinapakita ang botones. Hindi ako papayag na makuha nila ang buhay na ito. Kung kailangan kong maging matapang para kay mama at kay lola, gagawin ko. Ngumiti si Oliver, isang ngiting may halong bangis. Yan ang prinsesa ko. Huwag kang mag-alala, Zarina. Sabay nating lalabanan ang mga anino sa mansong to. Ang gasgas sa braso ni Zarina, tila naging metsa na isang apoy sa loob ng kanyang dibdib. Di na siya ang batang umiiyak sa bawat latay ng sinturon. Ngayon, meron na siyang kailangan protektahan. Ang kanyang tunay na pamilya at ang kanyang dangal. Zarina, sigurado ka ba rito? Tanong ni Oliver habang pinapanood ang dalaga. Nakatayo si Zarina sa harap ng salamin. Suot niya isang power suit ng kulay pula, ang kanyang buhok maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng takot. Oo, Oliver, hindi sapat na nahanap kong pamilya ko. Kailangan kong patunayan na karapat-dapat ako sa pangalang Laksamana. Hindi ko hahayaang sirain ni Arturo ang pinaghirapan ni Lola. Seryosong sagot ni Zarina. Puno ang conference room ng Laksamana Group. Narawan ng mga matatandang board members at sa gitna si Arturo na may mapanoyang ngiti.
Ngayong narito ng nawawalang anak, iminumungkahi ko na sumailalim siya sa isang pagsusulit bago natin ibigay ang kanyang shares. Di natin pwedeng ipagkatiwala ang bilyong-bilyong halaga sa isang dating tagapaghugas ng pinggan. Pangangot yan ni Arturo. Nagbulungan ng mga tao, pero bumukas ang pinto at pumasok si Zarina kasunod si Oliver at Doña Valeriana. Hindi ko kailangan ng pagsusulit para patunayan ang pagkatao ko, Tito Arturo. Matapang na sabi ni Zarina habang naglalakad sa gitna ng silid. Pero kailangan niyo pong ipaliwanag kung bakit ang mga pondo ng kumpanya ay napupunta sa isang ghost company sa labas ng bansa. Namutla si Arturo. Binaba ni Zarina ang isang makapal na folder sa lamesa. Salamat sa tulong ni Oliver at ng mga investigators. Nalaman namin ang lahat. Ninakawan niyo ang kumpanya at balak niyo rin akong iligpit para walang humadlang sa inyo. Wala kang ebidensya, sigaw ni Arturo. Sabay tayo at tinarap si Zarina. Pinakita ni Zarina ang gintong botones na nakuha niya nung gabing mahulog siya sa hagdan. Ito ang botones mo, di ba? May bakas pa ito ng dugo ko at ang CCTV sa hallway. Na-recover na namin ang footage kahit sinubukan niyo pa itong burahin. Pumasok ang mga pulis sa silid. Sa harap ng pinalutan ng posa si Arturo. Bago siya mailabas, lumapit si Zarina at bumulong. Ang latay na binigay mo sa akin ng gabing iyon. Yon ang huling sakit na makatatanggap ko mula sa inyo. Mula ngayon ako nang hahawak sa tadhana ko. Pagkatapos ng tensyon sa kumpanya, dinala ni Oliver si Zarina sa rooftop ng kumpanya kung saan matatanaw ang buong lungsod. Ang hangin ay malamig pero ang pakiramdam ni Zarina ay magaan. You were amazing today, Zarina. Puri ni Oliver. Lumapit siya at tinawakan ang mukha ni Zarina. Sabi ko naman sa'yo may nagniningning na bituin sa loob mo. Salamat, Oliver. Kung wala ka ba hanggang ngayon, nagtatago pa rin ako sa dilim? Biglang lumuhod si Oliver sa harapan niya. Hindi para sa isang proposal kundi para sa isang pangako. Nilabas niya isang maliit na bracelet na may pendant na bituin. Zarina Laksamana, hindi kita minahal dahil sa yaman mo. Minahal kita nung ikaw pa si Zarina na service crew na may sugat sa braso. At pangako, hindi ko hahayaang magkaroon ka muli ng kahit isang latay ng kalungkutan. Will you let me be your partner not just in business but for life? Naiyak si Zarina ngunit sa pagkakataong to, luha ito ng kaligayahan. Oo, Oliver, walang pag-aalinlangan. Sa huling bahagi, makikita si Zarina kasama ang kanyang tunay na ina na si Victoria at Doña Valeriana sa garden. Masaya silang nagtatawanan. Sina Marta at Larissa ay nahatulan na ng habang buhay na pagkabilanggo. Ang dating nakaw na buhay ay nabawi na. Ang dating sugatang babae ay isa na ngayong simbolo ng katatagan. Dahil sa dulo ng bawat latay ng kahapon, may nagdiningning na bukas na naghihintay. Ang loob ng selda ay mainit, masangsang at masikip. Isang malaking kabaligtaran sa pangarap na buhay ni Marta. Wala nang mamahaling alak at ang perang galing sa pinagpaguran ni Zarina. Ngayon, ang tanging naririnig niya ay ang kalansing ng mga rehas at ang bulyaw ng iba pang mga preso. Martha, may bisita ka? Saan ang gwardiya? Agad tumayo si Martha. Umaasang ang kanyang kapatid o ang kanyang mga dating kakilala ang dumating para magpiyansa. Pero pagdating niya sa visitors area, ang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Zarina, ngunit hindi na ito ang Zarina na pupwedeng saktan. Ito ay si Zarina Laksamana, na balot ng respeto at otoridad. Nandito ka ba para pagtawanan ako? Singhal ni Martha. Bagaman bakas ang panghihina sa kanyang boses. Akala mo ba porket mayaman ka na, talo mo na ako? Ako na rin ang nagpalaki sa'yo. Tiningnan siya ni Zarina ng diretsyo, walang galit kundi awa. Nandito ko para ibigay ang huling gamit na naiwan ninyo sa bahay noon. Isang lumang litrato namin ni Clarissa nung bata pa kami. Nilapag ni Zarina ang litrato sa lamesa. Alam niyo po, Nay, kahit araw-araw niyo akong sinasaktan, tinuring ko kayong ina. Pero ngayong nalaman ko na ninakaw niyo lang ako na pagtanto ko na ang bawat latay na bigay ninyo ay hindi dahil sa pagdidisiplina, kundi dahil sa takot niyo na balang araw ang katotohanan ang lulumpo sa inyo. Napatigil si Martha. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang litrato. Huwag kayong mag-alala, dagdag ni Zarina. Hindi ko kayo pababayaan sa loob. Ipapaabot ko ang kailangan ninyong gamot at pagkain, hindi dahil mahal ko kayo, kundi dahil ayokong maging katulad ninyo na walang puso.
Sa kabilang selda, sa ward ng mga kabataang nagkasala, naroon si Clarissa. Malayo ang tingin nito sa kawalan. Ang dati niyang makinis na balat ay puno na ngayon ng pantal dahil sa init at dumi ng kulungan. Wala na ang magagandang damit, wala nang ambisyon na maging isang Fentibella. Clarissa? Tawag ni Zarina. Napalingon si Clarissa at biglang napaiyak. Lumuhod siya sa harap ng rehas habang humahawak sa kamay ni Zarina. Ate, patawarin mo ko. Sumunod lang ako kay nanay. Takot ako sa kanya, ate. Akala ko kapag naging mayaman tayo, magiging masaya na siya at di na tayo sasaktan. Ginamit mo ang buhay ko, Clarissa, pero pinapatawad na kita. Mahina akong sagot ni Zarina. Sana sa loob ng panahong to, mahanap mong sarili mo. Hindi mo kailangan magnakaw ng pagkatao ng iba para lang maging sapat. Inabutan ni Zarina si Clarissa ng mga aklat para sa pag-aaral. Kapag nakalabas ka na, may pagkakataon ka pang magsimula, pero di na bilang isang laksamana, kundi bilang isang Clarissa na marangal. Paglabas ni Zarina sa presinto, naghihintay si Oliver sa tabi ng kanyang kotse. Agad siyang sinilubong nito sa isang mainit na yakap. Tapos na ba? Tanong ni Oliver. Tapos na. Nakangiting sagot ni Zarina. Wala na ang galit, wala na ang pait. Handa na akong mabuhay para sa kasalukuyan. Lumingon si Zarina sa huling pagkakataon sa gusali ng kulungan. Doon niya iniwan ang huling latay ng kanyang kahapon. Sumakay siya sa kotse ni Oliver habang ang bituin sa langit ay tila nagniningning para gabayan sila sa kanilang bagong simula. Ang twist tungkol kay Arturo ay mas malalim at mas madilim pa kaysa sa inaasahan ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa isang lihim na pag-ibig at isang matagal ng inggit na nauwi sa obsession. Narito ang revelasyon sa likod ng kanyang mga ginawa. Ang lihim ni Arturo, ang mastermind sa dilim. Habang nasa loob ng interrogation room, hindi na nakayanan pa ni Arturo ang bigat ng mga ebidensya. Sa harap ni Oliver at Zarina, sa wakas, binuga niya ang katotohanan na higit 2 dekada niyang itinago. Ang inggit sa panganay, si Arturo ang laging nasa anino ng kanyang kuya, ang ama ni Zarina. Pakiramdam niya lahat ng nakuha ng kuya niya ang kumpanya, ang respeto ng kanilang mga magulang at higit sa lahat, ang pag-ibig ni Victoria ay dapat na sa kanya. Mahal ko si Victoria, bago pa siya nakilala ng kuya ko. Sigaw ni Arturo habang nakaposa sa mga kamay. Pero siya ang pinili ni Victoria. Siya na lang laging bida. Kaya nang mamatay ang kuya mo sa aksidente, akala ko akin ang lahat. Akin na si Victoria. Akin ang yaman. Ang balak na palitan ng pamilya. Ngunit may isang hadlang sa plano ni Arturo, ang sanggol na si Zarina. Si Zarina ang magmamana ng lahat ng shares ng kanyang ama at dahil sa bata, hindi mapupunta kay Arturo ang kontrol sa kumpanya. Higit sa lahat, si Zarina ang buhay na paalala ng pagmamahala ni na Victoria at ng kanyang kuya. Hindi ko kayang makita ang mukha ng kuya ko sa batang yon, pag-amin niya. Kaya binayaran ko si Martha. Inutusan ko siyang kunin ang bata sa ospital at itago to sa lugar na hindi ko makikita. Ang utos ko sa kanya, gawin mo ang impyerno ang buhay ng batang yan hanggang sa makalimutan niya na isa siyang laksamana. Ang twist, si Arturo ang tatay-tatay ni Clarissa. Dito lumabas ang mas matinding twist. Lumabas sa investigasyon na si Clarissa ay hindi lang basta anak ni Martha sa kung sino. Si Arturo at Martha ay nagkaroon ng lihim na ugnayan noon. Ginamit ni Arturo si Martha para sa kanyang maraming plano at bilang kapalit, ay sinusuportahan niya ng palihim ang pag-aaral ni Clarissa. Kaya pala, kampante si Clarissa na magpanggap na laksamana dahil alam niya sa sarili niya na may dugo talaga siyang laksamana. Anak siya sa labas ni Arturo. Ang plano ni Arturo paupuin si Clarissa bilang tagapagmana para siyang tunay na humawak sa yaman ng kumpanya mula sa likod. Nang malaman ni Victoria ang katotohanan to, halos simatayin siya sa galit at pait. Ang taong inakala niyang sandigan niya nung mamatay ang kanyang asawa ay siya palang kumuha sa kanyang anak. Arturo, hindi ka lang nagnakaw ng pera, nagnakaw ka ng buhay? Matigas na sabi ni Victoria. Dahil sa bigat ng mga kaso, kidnapping, child abuse, plunder, at attempted murder, nasentensyahan si Arturo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Sa huling eksena sa loob ng kulungan, makikita si Arturo nakaupo sa sahig, hawak ang isang locket na may litrato ni Victoria.
Pero sa pagkakataong ito, wala nang halaga ang kanyang mga plano. Namatay siya sa loob ng selda na mag-isa habang si Zarina ay masayang nagsisimula ng bagong buhay kasama ng tunay niyang pamilya. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating madilim at malungkot na mansyon ng mga Laksamana ay puno na ngayon ng buhay. Wala na ang mga nino ni Arturo, Marta at Clarissa. Ang mga pader na dati saksi sa pagate ni Victoria na palitan ng mga litrato ng masayang alaala. Sa gitna ng malawak na garden ng mga Fentevilla, isang puting carpet ang nakalatag patungo sa isang altar na gawa sa mga sariwang puting rosas. Tumunog na ang kampana, bumukas ang malaking pinto at lumabas si Zarina. Hindi na siya ang gusgusing waitress na nanginginig sa takot. Suot niya ang isang couture wedding gown na kumikinang sa bawat takbang niya. Ang kanyang mga balikat ay lantad at bagaman may mga napakaputla ng pilat na halos hindi na makita, hindi niya ito pinatago. Para sa kanya, ang mga pilat na iyon ay medalya ng kanyang katapangan. Sa kanyang tabi, ang kanyang ina na si Victoria at ang kanyang Doña Valeriana ang magkahawak kamay na naghatid sa kanya. "Anak, ang ganda-ganda mo," bulong ni Victoria habang may luha ng kagalakan. "Sa wakas, nahanap mo ng langit na ninakaw sa'yo." Sa dulo ng altar, naghihintay si Oliver. Di maalis ang kanyang tingin kay Zarina. Para sa kanya, si Zarina ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Mula noong unang araw na nakita niya itong nasugatan sa cafe, hanggang ngayong magiging asawa na niya ito. Nang magkahawak ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, tila huminto ang mundo. "Zarina?" Panimula ni Oliver sa kanyang vows. "Nangako ko noon na hinding-hindi ko hahayaan na magkaroon kang muli ng kahit isang latay ng kalungkutan. Ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, nanunumpa ako ng bawat sugat ng iyong nakaraan ay hihilumin ko ng aking pagmamahal. Araw-araw, ikaw ang aking bituin at habang buhay kitang itatangi." Ngumiti si Zarina, ang mga mata nagniningning. "Oliver, ikaw ang nagturo sa akin ng aking halaga, hindi nasusukat sa aking pinagmulan o sa sakit na dinanas ko. Salamat sa pagliligtas sa akin, hindi lang mula sa mga kaaway ko, kundi mula sa dilim ng sarili kong pagkatao. Mahal na mahal kita." Matapos ang kasal, isang marangyang selebrasyon ang naganap. Sa gitna ng sayawan, saglit humiwalay ang mag-asawa para pagmasdan ang mga bituin sa langit. "Alam mo, Oliver," wika ni Zarina habang nakasandal sa balikat ng asawa, "naisip ko lang, kung hindi ako ninakaw noon, marahil hindi kita nakilala sa cafe na yon." Hinalika ni Oliver ang noo ni Zarina. Siguro nga ang tadhana ay may kakaibang paraan sa paghabi ng kwento. Minsan kailangan dumaan sa latay bago makarating sa tagumpay. Sa malayo, natanggap ni Zarina ang balita na si Clarissa ay maayos nang nag-aaral sa loob ng correctional facility at nagpapadala ng mga sulat ng pagsisisi. Napangiti si Zarina. Pinili niyang magpatawad dahil ang puso niya ay wala na sa kulungan ng nakaraan. Hawak kamay silang naglakad pabalik sa loob ng mansyon, handang harapin ang mga susunod na kabanata ng kanilang buhay. Isang buhay na wala ng nakaw, wala ng takot, kung hindi puro pagmamahalan na kailanman ay hindi na mababawi ng sinuman. 5 taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Laksamana na dati ay balot ng puot at lihim ay umalingaw-ngaw na ngayon sa tunog ng tawanan at maliliit na yapak. Sa gitna ng garden, isang batang babae na may edad 4 na taon ang masayang hinahabol ng mga paru-paro. "Victoria, dahan-dahan lang. Baka madapa ka," tawag ni Zarina. Lumingon ang bata, si Little Victoria, ang panganay na anak ni na Zarina at Oliver. Kamukhang kamukha siya ni Zarina, lalo na ang mga matang nagniningning. Sa kanyang balikat, meron ding maliit na marka, isang birthmark na hugis bituin, ang tatak ng tunay na Laksamana. Isang hapon, nakatanggap si Zarina ng isang pakete. Galing to sa kawanihan ng bilangguan. Sa loob nito ay isang maliit na kwaderno at isang sulat mula kay Clarissa. "Ate Zarina, lalaya na ako sa susunod na buwan dahil sa good behavior. Sa loob na 5 taon ang kwadernong itong naging saksi sa pagsisisi ko. Puno to ng mga panalangin para sa inyo ni Oliver. Hindi ko man maibabalik pa ang mga taon na ninakaw namin sa'yo. Sana'y hayaan mo kung makabawi kahit sa malayo." Napabuntong hininga si Zarina. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay.
Wala nang mga kalyo mula sa pagtatrabaho sa cafe at wala nang panginig tuwing nakakarinig ng malakas na boses. Iniisip mo pa rin ba sila? Isang mainit na bisig ang yumakap sa kanya mula sa likuran. Si Oliver, hindi na sa paraang masakit. Oliver, sagot ni Zarina habang sumasandal sa dibdib ng asawa. Naisip ko lang ng hostisya ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol din sa pagbabago. Nagpasya si Zarina na bumisita sa lumang cafe kung saan sila unang nagkita ni Oliver. Ngunit ngayon hindi na siya ang waitress, siya na ang may-ari nito. Ginawa niya itong isang foundation school para sa mga kabataan na biktima ng pang-aabuso. Doon nakita niya isang batang babae na nagdilinis ng lamesa, mukhang pagod at amoy may takot sa mga mata. Lumapit si Zarina, tinawakan ang kamay ng bata. "Huwag kang matakot," malambing na sabi ni Zarina. "Hindi ka habang buhay na magiging ganito. May bituin din sa loob mo na magdadala sa iyo sa tamang lugar." Sa sandaling yon, naramdaman ni Zarina ang tuluyang paglaya, ang kanyang karanasan bilang nakaw na anak at ang mga latay na natanggap niya ay hindi nasumpa, kundi naging inspirasyon para makatulong sa iba. Nang gabing yon, habang pinapanood ni Zarina at Oliver ang kanilang anak na natutulog, muling nagpalitan ng pangako ang dalawa. "Oliver, dahil sa'yo, nahanap ko hindi lang ang pamilya ko, kundi ang sarili ko," bulong ni Zarina. "Kahit saan kabanata tayo mapadpad, Zarina, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko," sagot ni Oliver sabay halik sa kanyang noo. Sa labas, ang langit ay malinaw. Ang bituin na dati simbolo ng kanyang paghihirap ay naging gabay na ngayon ng kanyang kaligayahan. Ang kwento ni Zarina Laksamana ay hindi na tungkol sa isang nakaw na buhay. Hindi tungkol sa isang buhay na buong pusong ipinaglaban at pinahalagahan. Ang kwento ni Zarina Laksamana ay hindi lamang isang tipikal na drama sa kwento. Ito ay salamin ng realidad, katatagan at pag-asa. Narito ang mahalagang aral na maaari nating makuha. Ang katotohanan ay laging lalabas kahit gaano kagaling itago ang isang lihim. Ibaon man sa limot o natatakpan ng yaman, may paraan ng tadhana upang ilabas ang katotohanan. Tulad ng birthmark ni Zarina at ng gintong locket, ang ebidensya ng katotohanan laging mananatili hanggang sa tinakdang panahon. Hindi lahat ng kadugo ay pamilya. Pinakita ni Martha at Arturo na ang hindi garantiya ang pagmamahal. Minsan ang mga taong dapat ay nagprotekta sa atin ang siya pang nagbibigay ng pinakamalalim na sugat. Sa kabilang banda, napatunayan ni Oliver at Zarina na ang tunay na pamilya ay nabubuo sa respeto, proteksyon at wagas na pag-ibig. Ang mga pilat ay tanda ng tagumpay, hindi ng kahinaan ng mga tatay sa likod ni Zarina. Simbolo ng kanyang paghihirap, ngunit sa dulo, ito ang naging daan upang mahanap niya ang kanyang tunay na pagkatao. Ang bawat pagsubok na pinagdadaanan natin ay hindi disenyo para sirain tayo, kundi para patatagin ang ating loob sa pagharap sa mas malaking bukas. Ang pagpapatawad ay para sa sariling kapayapaan. Pinili ni Zarina ang patawarin si Clarissa. Tulungan sina Martha, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng galit sa kanyang bagong buhay. Ang pagpapatawad ay ang huling hakbang para tuluyang makalaya sa kulungan ng nakaraan. Ang tunay na yaman ay ang dangal at ang puso ng waitress pa lamang si Zarina. Minahal na siya ni Oliver, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa kung sino siya. Ang ganda ng loob at katatagan ni Zarina ang tunay na nagpakinang sa kanya, hindi pa sa anumang hiya sa ari-arian ng pamilya Laksamana. Minsan, kailangan na dumaan sa dilim upang makita ang ningning ng sariling bituin. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa patuloy na tiwala at suporta sa aking munting channel. Mag-iingat po kayong lahat palagi.